DXRU 1188. Radyo Ultra. Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRU Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRU Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:07 kining oras sa uban sa bagamay tingho sa atong programa Noda Veritas. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Noda Veritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Noda Veritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Noda Veritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Mga galamay hapon o aniya na sabta sa ato ang nandan nato nga pagpadagan basta Lunes, Merkulis o Biyernes ato gini sa programa nga Noda Veritas sa program nga inyong babati 3 to 4 no alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kapunon og ang atong palibot dinhi alingiing usahay bulandong usahay pud moinit og di man ta tigpaniid sa dagat sa panahon kay na may trabaho ni ang pag-asa pero sumala sa atong eksperyensya sa nangaging mga kapunon kanunay giuwan ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Although kadyot rakayo pod, no? Wala lugar ang magdugay. Okay. Okay, very good. Nala. Ang atong programa nga Noda Veritas mudawat sa inyong mga pangutana pinagi sa dire sa Facebook, pinagi pod sa 0917 704 3210. Ako lang balikon. 0917 704 3210. Naatay YouTube channel, no? Ang post na regular mao si Markan Payaw o sila mo'y nagapaslak diha. So pwede ninyo ma-review pinagi sa pagbukas na ng ato YouTube channel sa programa nga Noda Veritas. Pinagi lang sa pag-type ning musunod. Zero naman. Noda Veritas CDO. Akong balikon ha. Noda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo na mo gawas na yon ang nagkalalaing episode sa ato nga pagpadagan sa programa nga Noda Veritas. Alright. Pag human ninyo basa, kung ganahan mo nga mag-subscribe, pwede sad mo mag-subscribe, no? Malipay kay kun ana kung dili man ninyo makuli ang pagbuhat sa ingon. So, salamat lang daan ninyo. Karon po na daghang tao nga paghisgutan kaso og mahurot ang mga pangutana gikan sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw. Kay daghang kayo ang mga ni-crop up nga mga pangutana, no? Mga pangutana gikan sa ato mga yanon nato mga igsuon kabos. Usahay kining ato mga makita nimo, mamit nimo nga mga kabos nga mga pamahon kung pautan-on nimo na sila halapan nga kayutaan sa kabukiran. Kita nga gwapo lugar, no? Tawhay atong panagway, lugsanay nga nita makabutang og yuta sa kaang kay wa yuta. Kay paliton pa man nimong yuta. Mananom ka karon og mga bulak, kanang mga misitas matud pa nila. Ingon pa nila nga dili ka basta-basta unless kung magpalit kag sinako lugar nga sana yuta nga kuno abuno na nga akong gitan-aw part nga palit may nga subok man to sa lube. Grabe po na ninyo oy.
Wa nagyud ko magpalit nila nako kining babae man to baligyan ako day. Nagpalit ko na tumiyagin Domingo. Grabe sa niyo. Subok man to slubi yung gipapas lang. Nagsuri naman hinuon to siya. Okay lang nga ako ba panginabuhi man pero ayun po da sa guli og tikas gamay kay gining lisod kayo. Lisod. Okay? So bukas ang atong 0917-704-3210 o ang atong Facebook ready na, no? Mag-atiman na ta sa mga pautana gikan sa atong mga suki nato nga mga tigpaminaw. Okay. Adyo, sugod tas uno. Adere. Rodney Rakinrula. Noda Veritas, Sir Frank, kung ang judge dunay negligence sa iyahang desisyon sama pananglitan sa kaso ni Dilima nga reported nga ang judge dunay negligence busa nakagawa si Dilima, pwede ba ni mausab ang desisyon sa korte o makabalik si Dilima sa bilangguan? Malisod. Malisod. Dili na pwede kay violation na sa ilahang katungod kay klaro naman sa unang adjudicate paminaw sa mga gipang presentar nga mga kaso, adunay mga relevant nga mga ebidensya nga makamerit sa mao nga desisyon. Oo nga pwede di kini ako ipakanaog ang desisyon, pwede sa kini dili. So kung panalitan ingon na ana ang gakahitabo, malisod nga imong ipaslak pagbalik siya. Why? Kay mobalik na mata sa atong criminal procedure nga dili man nimo na pwede nga imong birahon ka na si Dilima ya imong dadto nga dito sa bilangguan kay nasayop. Magsugod ka na sab all over again. Sugod ka na sab sa sinugdanan. Kung ang judge adunay sayop, faulty in the making of the decision, patent, kining klaro kayo ang iyahang nabuhat, mura og nakita lugar nga grabe lugar, garapalana, ang murag disregard na nimo ang rule of law, ang judge bisag kinsa adunay tulubagon. Siya isip usa ka judge, mahimo niyang filean og sumbong nga administrative. Mahimo pod nga filean ninyo og sumbong nga siguro kriminal. So daghan mang mga pamagi, pero kana pagbalik nimo og alsa ni Laila Dilima tungod sa negligence, tungod kay sayop ang imong decision, kana malisod. Okay, mobalik naman ta sa sinugdanan. You have to serve a warrant of arrest because there is a crime committed. Now, how can you be able to establish that the crime is again committed? Nga wa may naitabo nga krimi na. Kay na-exhaust naman nato sa primero pag-file og kaso batok sa usa ka suspetsado. Nga pinagi sa usa ka proseso ngadto nakapanaugan og desisyon nakapabor sa ang maong akusado. So dili na siya mahimo. Kung doon natay kapungot sa judge, ang judge pwede manubag separately. Administratively, pwede siya manubag. Unya ang magpamtang og disiplina ni ana, dili ang mga yanong nga mga igsuon kundi ang Supreme Court. Tungod kay ang Supreme Court adunay kagahom to exercise its administrative nga power to impose disciplinary action sa mga judges sa tibok nasud sa Pilipinas. So ingon lang ni ana, kay imo nang birahon pagbalik kay si judge dunay problema na hinaykan unsa etc. dili na siya mabuhat. Malisod nga buhaton nato na kay musukol man si Dilima. Unsa man na pusas? Unsa man ngano? Unsa man ko sa lain na lugar? Di na magserbe. Sige. Salamat kayo, Mr. Rodney Rakinrula. Septem Virgo. Noda Veritas. Hi, Sir Frank. Hi. Asa ta nga ahensya modangop aning reklamo sa mga pagdagsa sa langaw tungod
kay dunay poultry farm dool sa maong dapit? Is it Department of Health or DENR? Ang pinaka-nearest nini is all about health, so ang Department of Health. Oo. Ang ako i-suggest na ko nini nga magpadala mog suwat, copy furnish local government unit kung asa nahimutang, copy furnish sa National Office sa Department of Health. Oo, aron nga may balo sila unsay mga kahimtang. Now, if needed and necessary, akong tanaw, mayo gani nga ilakip ninyo ang Department of Environment and Natural Resources. Aron nga mahimo kining dako nga isyu nga ang ato ang mga magbabalawd ngadto makahunaw na og makaamgo sila to come up and adopt a sort of a policy declaring nga kining pagbutang og mga poultry farms sa kabukiran should be isolated from the civilization, ipalayo-layo gyud, no? And there must be certain limits and naay mga uban pang mga regulation diin ang opisina sa Department of Health labaw nga nasayod. So kinahanglan nga naay national law ni kay aron sa ingon matawhay ang atong matawhay ang ato ang palibot kay naiuban diha naibaw-an nako dugay na nga panahon nga sila kuno manihapon sila mauniudto nga moskitero. Naku, sayo ba kay motulog ninyo? Sa dili, sir. Mangaon may magmoskitero kay ilugan mis langaw. Ingon na lugar kamangtas ang mga langaw, diin dunay mga responsable nga nagmaintain og mga poultry farm. Ingon pa, no? Nga nakaduol sa mga residential areas. So this must be corrected in the earliest possible time. In the earliest possible time. Ang uban lang gud pod mura tagway daganan, ilabin akon powerful ang tag-iya sa mga poultry farm. Mao na nga magbalon kita mo luntad mo samput kini sa kasilag kasuko sa ato mga silingan, abusado na dayon ang mao nga nag-maintain sa mao nga farm. Nya isog na dayon kay sila mura og dili lugar sila mamatay. Ilang hunaw na gumikan sa kadaghan sa sapi nga ilahang giatubang. Sayo pan siguro na. So I suggest, kung in the absence of the national law, ang mga respective nga mga legislative nga branches sa government, local, ambot na to ipasabot, should come out a policy. Should come out. And then, kinahanglan itap yun ninyo ang local nga health authorities aron nga mahibaw sila, no? Kay kini more than in nuisance ni part. Grabe ni. Dili man ni maingon nga dili gini siya mahimong mapugan makontain good kon ato gyung sundon ang atong insakto nga mga palisiya kabahin sa panglawas sa taong. Okay, sige. Melbourne Aturo Dumagpi. Sir Frank, I want to clarify this. Iya ko nung klaruhon, no? I want to clarify this. Kung ang empleyado paingon na sa duty, nag-commute man siya o nagsakay sa iyahang motor, if madisgrasya kini sa iyahang pagpaingon sa kompanya nga iyang batong tumoy nini ha. Madisgrasya kini sa iyang pagpaingon sa kompanya nga iyang gitrabahoan. Kargo na ba ni sa kompanya iyang pagpa-ospital o naa sa labor code nga naay meters away from the accident lang gisunod if i-shoulder nila ang gasto pagpa-hospital. Daghang mga kaso nini sa workmen's compensation law, no? Ang ako naibawan sa balaod sa workmen's compensation nga for as long as it is a work related nga trabaho, pwede kang kining tabangan ka, masalbar ka sa kompanya. Nya na disgrasya ka silbi, no?
pwede ka matabangan. Naapoy uban nga dili kay gikan ka inom. Oo, na kung kini paingon sa kining unsa niya sa kompanya kay mag-report na sa trabaho, dili ni siya ingon nga summarily the company will have to shoulder the expenses. Ang kompanya magkandak ni silang investigation arong lugar nga mulugwa ang tinuod. Dili diretso imbestigahon asa na hitabo inana, no, unsang orasa ug tinuod panalitan nga on his way paingon dito sa iyang opisina report niya po na dito sa management, unya ang management na mao'y bahala niya na kay basin og di sila makakitag ebidensya. Ingon ini nga mga claims base gyapon ni sa mga ebidensya magod, Mr. Melbourne, base gyapon ni sa mga ebidensya. Dili ni madala nga ako o sige ipadala sa ospital kay mo atumi mamo kana mo kini kami ni bahala na dili kay ba ka expenses bina sa gobyerno o sa mao nga kompanya. Ug ang kompanya sama sa local government unit dili na sila basta-basta mo gasto unless dunay decision gikan sa top management. Sa local government unit di ka makagasto og sapi kung walay appropriation ordinance. Wala lugar balaod nga nagtugot nga kini nga sapi gastuha para ni ana. Sa mga kompanya ingon sab ni ana, they have the board of directors, and then the board has to decide whether the case is meritorious and it needs, and probably the company will have to provide necessary medical o unsang assistance para mamayo ang pasyente base sa mga napupo nga mga ebidensya, dili lugar sweeping or summary. Ingon na. So dili na to madiretso. Ang uban nga ni naay na disgrasya diya sa waiting shed. Oo, na-establish nga gikan siya sa trabaho. Unya mukros na siya hapit dito sa paingon na dito silang balay, na disgrasya naligsan sa sakyanan. So nagkakaso to. Dagaman mga kaso ingon ini. Pero dili lagi diretso. May lang unta kung ang kumpanya dunay automatic standby fund. Abot ipasabot nga dunay pundo ang mao nga kumpanya for emergency purposes. And then pag humana na dadun sa hospital, the company will have to shoulder for the expenses. After that, sa investigation, mapamatud-an nga fault ni sa baog empleyado, then it is going to be the fault of the employee to pay all the hospital bills ug ihatanan nga mga tulbagor gikan sa dextrose, gikan sa dagom, gikan sa band-aid ug unsa pa diha. Dili dali. Oo. Basig ang atong perception sa uban lantaw-lantaw. Unsa man na? Kung laki mo kana. Mo ba? Kinyang lang gyud kompanya gyud mo bayad na nabay. O lalisonon pa na. Sige. Doon na pala yung pangutana. Diyot lang Throwback ni John Macas. Nuda Beritas, good afternoon, Sir Frank Nagwapo. Oy, way paglubad. Maugyod. Naabay katungod ang employer nga dili pirmahan ang resignation ni employee kay naa pa kani utang sa kompanya. Depende. Ang resignation di man automatic. It will take effect 30 days ang resignation. Na lisod biya pod kayo nga imo nga og mag-resign di nimo aprobahan. Lugar imo gyung ipatrabaho, di ba? Ambot ipasabot na dili nimo permahan kay imo pag yung ipatrabaho. Na kung imo pugsod ang tao sa pagpatrabaho, makadagan ako nagsulti dinhi.
involuntary kana siya nga trabaho, servitude. The law says involuntary servitude. In other words, dili imong kagulingon nga kabubuton. According to our constitution, that is not allowed. So, resign ka karon. Unya, kining gusto nimo ugma diretso mo take effect. Magbayad ka sa damages na anak. Ugma magaling na. Kano sa ka man mag-resign kay atong balaod ra ba 30 days pa aya pa dili. Sus, hadlukod man ko. Ugma mag-resign gyud ko diretso. Sabadi. So may imong ibayad ko na mo claim og damages ang kumpanya. Di ba? Dili nimo mahimong pugnan. Aprobahan na nimo. Dili na pwede nimo nga pugson sa pagpatrabaho kay supak po na sa atong balaod. Okay? Nala sige. Sublion ko lang atong number dire nga pwede magamit ninyo. Oy, nakadumdum ko murag na yung mga question sa Nuda Veritas diri sa old file na to. Ambot unsa to ilang mga pangutana. Adjot lang ha. Sige. Nabasa ko ng katuiyan Junjun. Suroy ni Libs. Long sa Nuda Veritas. Kung adunay anomalya ang usa ka mayor o congressman, Sir Frank, ang ombudsman ba mo impeach sa ila? Mo'y maga-prosecute. Prosecute ang ombudsman. Mamayor, gobernador, basta mga opisyalis sa gobyerno, ang ombudsman. Pero dili tanang opisyalis sa gobyerno nga in extreme cases mo ni. Ang ombudsman god, dogay mga nina sila makatiman sa kaso, di ba? Alright. Na ay mga kaso nga gagmay nga na-file sa ombudsman. Di ba? Unya ang gi-filean sa kaso, siguro butang talang section head sa opisina. Gamay lang yun. Ang mag-prosecute na in papers, maugyapon ang ombudsman. Pero ang ombudsman, mamalihog sa prosecutor representing the office of the ombudsman nga atubangan ning kaso naa diha sa kuan nga RTC or naa diha sa MTC sa Cagayan de Oro. Sugoon niya ang prosecution or prosecutor sulod sa jurisdiction sa Cagayan de Oro in behalf sa ombudsman. Alright? Dili tanan nga mga opisyalis sa gobyerno nga masumbong sa sandigang bayan. Take note on that. Mao ni nga usan ni sa mga exemption. Tinod, gi-prosecute siya dinhi, pero ang iyang girepresentahan ang ombudsman. Kay sila pulos man mga prosecutor. Ang ubang opisyalis nga inyong gakadunggan nga mabot ang kaso ditong dapita sa sandigang bayan nga ang ga-prosecute maong ombudsman. Mao kadtong mga opisyalis nga ang salary grade 28. Kung naa ka nanan ang level, oras nga filean ka og sumbong, pwede ka na madala ditong dapita sa sandigang bayan ug ang mag-prosecute nimo mao ang ombudsman. Which means nga kung ang imong salary grade minus, dili ka madala dito sa sandigang bayan. Diha ka lang sa ordinaryo nga korte. Diha ka lang mo paingon sa ordinaryo nga mga korte. And that is the law. Ang concept siguro sa balaod mao nga aron sa ingon nga dili ta mapuno dito sa sandigang bayan. Ati mo na og tibuok ka Pilipinas part, mga section head, mga division chief ibo nang dadon na dito. So, ang imuhang salary grade nimo, salary grade 20, salary grade 19, salary grade 22, na diha ka lang yun sa ubos-ubos. Kaya mapuno man mo dito sa sandigang bayan. So, okay. Oo.
si Ma'am Elizabeth menghapon ni mo diha ma'am no, Elizabeth Basilgo, si Ma'am Faye Mundia, ambot og giinitan siguro ning panahon na si Ma'am Faye Mundia. Okay nala, sige. Ang nautanan na to di ay ganina mao si kuan kung usa ka mayor o congressman, Sir Frank, ang ombudsman ba mo impeach sa ilaha, mo'y mo file sa kaso. Oo, mo'y mo file sa kaso. Okay, sila mag-prosecute. Pag-abot nimo dito sa Sadigang Bayan, pasahan ka man sa kaso. Oo. Kanya dayon, mutingog na itong representante sa ombudsman, for the ombudsman, your honors, appearing attorney so and so. Okay? So, naasay mutingog. For the respondent, your honors, appearing attorney so and so. So, ombudsman yun ang ditingog kay sila may mag-prosecute. Tuat tanan ang mga ebidensya. Kay sila may nag-investigate. Di ba? O, panalitan. Kini karong kaso sa atong mayor. Ug mudako na kanang kaso kabahin sa pag-hire nga wa pa nakagawa sa 1-year prohibitory period. So naa siya tulubagon. Although giuli na ang kwarta. Na wa siya tulubagon lugar sa giuli na ang kwarta administratively. Pwede lugar siya makaiwas na kay giuli man ang kwarta. Dabi kinabuhat naman niya ang krimen. Katong pagsupak niya nga gi-appoint niya ang usa kuno ka official din sa atong syudad within the prohibitory period. Usa may magkakitabo na sa criminal liability. Anso kung mo prosper ang kaso, daginuton siya sa ombudsman, ang kaso mo paingon dito napita sa Sadigang Bayan. Okay. Laagan nga angkol. Grabe sining angkulan, no? Kay laagan man. Nuda Veritas, breaking news. Karon lang yun, Sir Frank. Bag-o na ang commissioner sa COMELEC o karon mismo nanumpa o si BBM ang napili. Kinsa man sila kaha. Akong pangutana, nganong presidente man mo pili ani. Kajot. Mo. Akong pangutana, nganong presidente man ang mupili ani nga pwede mani mabutang sa alanganin ang eleksyon basin mo pabor sa administrasyon. Mao magud ang balaod, sir? Siya magyud mag-appoint. Wa may lain nga substitute. Pwede siya dili mag-appoint. Total makapadayon man ang kaso ang mga bulaton sa Commission on Election. Duha ang nag-retire after 7 years. Atong timanan nga ang mga commissioner 7 sa Commission on Election. 7 na sila. Okay? Ang ilang termino 7 years. 7 ka tuig pod. Alright. Sanglit 7 ang mga commissioners sa COMELEC, pila ka mga division ang matukod niya na. Mahimo nga 3, kung 3, 2 ka division, 6, mahimo sang 4. A division of 4, pwede. A division of 3, pwede. In other words, nagandagan lugar nga division pero dili kini susama sa gadaganon sa division dihang dapita sa Supreme Court. Oo. So, pag-abutan na sa ilang termino, automatic by operation of law, mabuwag na din sila o considered nga retire na siya after 7 years serving as a commissioner sa Commission on Election. Unya ang mag-appoint niya na ang presidente sa nasod.
Kanang mga pabor-pabor, ambot ang naaba na siguro pero hilom lang. Ay lagsaba. Tao ra magod po na sila, uy. Presa na itabo nining withdrawal sa kaso. Lugar gatuo ka. Nga imong katahap dili tinuod. Uy, tinuod na, uy. Tinuod na. Ato lang palabyon ang panahon. Okay? Si Lagan nga angkol. I hope na satisfy ka sa akong pagpasabot di kanimo kabahin sa katudloan sa mga commissioners. Dili lang ang kumilik katudloon nga sa presidenteng mga commissioners. Ang Civil Service Commission naapo sila tulo. Manotis nimo tulo lang. Ang katudlo na ang atong presidente sa nasod. Duha na originally taga Davao sa Civil Service Commission. Karon nahimo ng ibiyaan man sa chairman Nograles. Gi-appoint siya, ipailaw na siya ni Digong na mo i-chairman sa Commission on Civil Service. Sikon kining Nograles. Oo. Nabi kay ting eleksyon man nag-resign kay mo parang kang Digong wa ra man tay si pagdag-an. Wala ra bay pagdag-an, anugon kayo gipalangga siya ni Digong. Gihimo siyang spokesperson kanadto during the first few days administration ni Digong. Nadumduman ba to ninyo si Mr. Nograles? Di ba? Nahimo siyang spokesperson. Alright. And then appoint siyang lain to nga posisyon. Sa diyang paigsit na si Presidente Digong, loi po siguro si Presidente Digong kaya maning mga kadugo. Pahilo na tanis sa Civil Service Commission. So, gi-chairman siya sa Civil Service Commission. Ang ikaduha na tong babae, si Pag-Aileen, nga permiro na employed dito sa LTFRB, Manila. No? O niya gibalhin kang Digong sa Civil Service Commission. Munang naa siya diha karon. Digong ang appoint. Ang lain nga instance, mga commissioners nga sure gyud nga gatudlo ang presidente kay all other government officials si Digong magyud BBM may magtudlo, and that is the role. All right. And so ang presidente pagangalan og commissioners, ang lain niyang tudloon ang mga commissioners sa Commission on Audit. Kini sila mga impeachable officials. Impeachable officials. So sa Commission on Audit, tulo ang commissioners. Usa ang chairman, maura sa civil service, o duha ang mga member. Alright. Lain pa, nga impeachable official, ombudsman. Kana sila impeachable official sab. So at least naibawaan ninyo, no? Basta nga ni mga commissioner, dili ng commissioner nga og naay ka makakwarta diha na aday mangumisyon, lahi ni siya. Okay, sige, pabuton ako inyong dugang pangutana. Ug wala, mingon po ta nga may rasad. Kadyot lang ha. Asa ba tong ako sang klarohon ako tong di nakadumdum ko na murag doon ay pangutana diri sa about murang tugod og ako lang iganid ning mga previous nga mga ako man to nako i-save ko ni kay yaot na lang madumduman nako, matik up nako sa ato nga programa sa Nuda Veritas. Karon nakadumdum nako. Pero ang problema ang pag-locate. Kadyot ha. O dera.
Sir Frank, unsay angay buhaton sa amo ang property sa among parents nga ang kunon man sa amo ang eldest half sister. Half sister pa gyud nga anak sa among mama sa iyang first husband pero naka-title sa among papa. Ayaw ka-alarma. Kamo mo'y adunay dako nga katungod or gahom. I-contest ninyo. Siya kay siya mo'y nangusog. Unsya angay buhaton sa among property, among parents, sa property sa among parents, ang kunon man sa among eldest half sister, nga anak sa among nga anak sa amo mama sa iya nga first husband. Klaro magayo, klaro hontan ni. Kini nga property nga siya mo yan nangusog, property ni sa inyuha sa kaminyoon sa sikan kay nanghiskot ka mag first husband. Meaning wag siya labot. Wag siya labot. Ay mo og kabalakan ana. Doon na mo'y primary right. Amoy primary right na ini. So gamiton lang ninyong inyong katungod. Kay half sister ninyo, no? Sa first libog lagi ko na ng mga banaban na asawa, no? Half sister. Sa ato pa anak ko no siya sa primerong bana. Nadala lugar sa mama, half sister. No, atong tinaban nun eh. Pwede ba ang half sister maka-inherit sa property or pwede ba siya maka-share sa property dito sa second marriage? Ikaduha naman mo. Dili. Pwede siya makapangugat dito sa property nga nahuptan sa previous. Gani, half man lang siya. So, naaman siya, makaklaim siya kay mayong kadugo biya ko, ako biya mo ka na mo ka na, bahala. Pero kanang inyo gina. Pasagdi na siya kay outsider na siya. Pero ayasad og pasagdi ng inyong katungod, gamiton po din yung inyong katungod. Wam siya daganan, ana. Panalitan, mag-claim siya. Unya, na iyang kamatuoran nga, siya gitagian na, 7 gigabytes buhis. Diba? Alright, kadjot lang ha. Okay. So, muro tong ako, si ODG may padala din na to. Jot, kay basin og naan na po lain. Minaw imo pulso morning time. Sige. Butang ilang og kuan no da beritas para dili nako mawani. Jot lang ha. Kajot. Diri sa ta sa lain. Aron mahurot-hurot ting atong karga diri. Alright. Sige. Niya pa pagid ayo, niya pagid. Nagandagan mo guning na kuan ako. Kining gipang save na ko ba. Okay, para recall dali ra gyud kayo. Di ba? Sige. Lain na itong hatagad o pagtagad din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Erlinda Elibera Mendoza. Kini kanunay siya magpadangat si mamo. Mamaning ingon siya nga ang iyang abogado gipangayuan siya acceptance fee nga 80,000. Unya ang natrabaho did of sale lang. Naranan nimo kung satisfied ka sa gitrabaho sa imong abogado, so be it. Wa ka mo mahimo. Okay,
Nuda Veritas, maing hapon, Sir Frank. Naunta ko'y pangutana, Sir Frank. Pwede ba di ay mapriso ang tao o istapa nga ako man ang yuta, dili man ila. Istafa. O gianha man sila diha nga nanang angkon o dili ilahang yuta. Amo man ang tax deck ug ang kaso daw namo istafa. Magsinggit-singgit pagyud unsay among buhaton. Dut lang ha, istafa. Kinsa may gi-istafa nini? Gapangangkon man kanini, Sir Frank, pwede ba di ay mapriso ang tao og istafa nga ako man ang yuta? Kanang ingon nimo nga istafa, criminal offense man na siya. No? Kana siya, criminal offense. Sa to pa nga, kung magatubang ka, niya guilty ka, priso ka gyud. Ug naa manggaling file na og kaso nga estafa. Ubos sa tong revised penal code. Kung wa ko masayop na sa atua swindling or estafa, Article 315. So kung naangani na ang mga offenses nga na-enumerate sulod mismo sa revised penal code, kana siya mga criminal offense nga ang kapaingnan na kung magatubang kag kaso, mapriso ka. Oo. Kadyot, ako lang ni klaruho na pwede ba di mapriso ang tao o istapa nga ako man ang yuta, dili man ila. Naglibog ba ko nini? Oo. Gianha man sila diha nga nangangkon ug dili ilang ayuta. Amo man ang tax deck. Kita na ninyo. Unsa man ni klaruhan na ninyo ngano nahitabo ng estapa, ma'am? Kanang estapa god, mura ba gipasaligan ka? Oh, pasaligan ka. Unya dayon na swindle god kana mag-ilad ba ilad? O pasaligan ka nga magkuha siya certain property or unsa pa diha nga kon mga butang. Nya dayon pasaligan nga sulod na nang gidugayuna, baslan, bayran, yung nana di ka lang ang mabalaka. Tungod kay nailad ka man, nituo ka, pero wa matuman. Gifailan kag estapa. Ang tambal na bayad raman, pero unsa ba nagkalakiha nga ikaw pa itag-esyuta o niya naasiguro lain nga transaksyon ni dili ang pagpanag-iya sa yuta. Kaya ang pagpanag-iya sa yuta, it is your right. Kay imo ka ng katungod part, ilabi na kunaa ka na diha in the concept of an owner. Niasa man ang estapa diha. Klaruha ka din eh. Klaruha kay usahay good pod na ay uban nga kanabitaw galibugon ka. Oo. Hinadlukon ka ba? Hinadlukon ka. Muna nga paminaw gid mo sa atong programang Nuda Veritas. Dinhe, siguro dili 100% makatunan ninyo ang mga balaod. Pero more or less makakaton gid mo. Labi na kung maminaw mo. Paminawa lang. Oh, yuta ning gisgutan niya na estafa. Yun sa ba ning yuta kining gibaylo? Ha? Unya ni sugot lang pod mo. Ingon na ng mga real property, ayaw mo kumpiyansa. Kung baylo ng yuta kay gigamit nga collateral, kinang naa kay matawag na to nga kontrata. Pero dili ni ordinaryo nga transaksyon. Real property man eh. So magdaog kita sa mga papilis kay kung real property, yuta ang itong pagisgutan, di man na mapasaan na to. Di ba? So magdaog ta sa mga papilis. So pareha man na sa istorya nga na maylo si Pedro og 10 pesos. O 10 pesos. Dabi kay ang kwarta ni Pedro 9 pesos man.
Ningon po siya na, sige, dawaton ako na, pero utangan ka na kog piso, ha? Na siya na hinuoy na utangan, si Pedro. Alright, kadyot lang ha, Erlinda Iliwan, nag-follow up siya, mao man na ilang ipakaulaw sa amo, Sir Frank, ilang may pakaulawan. Okay, basta lang ni ilaha siguro. Siguro panahon na nga, dadaw na ni mo diha sa barangay, magpatabang ka mo, diha mismo sa barangay. Mo lagi na importante yun ang education. Ilabi na kuniskutan na tong balaod. Tanawa, ga limong-limungan lang mo. Ga buhat-buhat og senaryo. Mo ipanabi mo kana mo kini. Situla na ninyo sulod sa barangay. Mamanggani mangutana, maumangani mangutana Mr. Frank. Sukle. Sa'yo naman na, kung suklan unya irrational ang pamagi sa pag-file og sumbong, i-dismiss man po na sa atong korte. Kay makatawa man ang judge na sa unsa ba kini? Nga kamoy pa tagaya sa yuta, gipanabi pa kamo nga na estafa, asa bang napitan na estafa nga kamo nga ni tagaya sa yuta pa. Nya kamo pa'y gabayad sa buhis na pa'y tax declaration. Kini ang baba nini grabe siguro murag masinggan kanang nag-akusar nimo na kana bang marites ba. Ingon na ang sitwasyon. Anyway, kining ako all embracing kining ako pagpasabot diha kanimo. Tanan lugar gilukop ko lang pagpanabla ka basig na nay isa nini nga bahin nga masangit. Kay galisod ko pagtuo part, no? O karon pa ko kadungog nga yuta ang isyu niya na istapa. Ako nga tanaw na ko nga asa ba dapit ang estafa nini. Kay ang laing pinulungan sa estafa, natunto ka, nailad ka, naswindol ka. Nya mailad ka lugar na ng yuta. Nga inyo magyud na. Or giilad nimo sila. Libog, no? Mabisag ako, libog ko, na siguro bang mga rason or hinungdan ini. Ang baba nini siguro, ang wait nini siguro grabe ka pula. Kining maong pa sumangil sa inyo. Mamag yun na, kana kuno mga marites, mga pula ug wait. O dili ni pareha sa langgam nga, kanang langgam nga bag-o pang namusa ang langgam bitaw. Ang mga kuyabog na ng maong langgam, yelo o guwait, busa saba sa kayo, kaya mga pagkaon. Di ba? Di gid man naglayo. Sige, anyway, Ma'am Erlinda, salamat gyud kaayo sa imuhang siguro dugang lang lamdag, no? I-illustrate og maayo nga nun hitabo nga nanabi nga sa to i-file lang ka istapa, no? I-illustrate lang para masabtan ako po, ha? Sige doon ako gusto i-take up niyo kay daghang kayo diri ako sumpayan ka tong nako lang tong one time na iskutan ako kay naginapos na magud ang oras kadto magisulti nako nga conjugal property magbinahinay sa magtiayon, di ba? Murag partial ang kong pag-iskot nga nabalaka ko basin og di nyo masabtan or conjugal share. Okay. Kano sa aman makaklaim ang usa ka wife or husband sa conjugal share? Manang pangutana. Pero atong balikon pod ang meaning sa conjugal. Ang conjugal mao kani ang gitipon nga mga propiedad mahimong real ug personal nga property bunga sa hinaguan sa asawa og sa bana. Giisip na conjugal property. Alright. Kanus aman ang conjugal share mobutho. Ang conjugal share mobutho
panahon nga mamatay na si husband or si wife. Kay ang balaod nag-ingon, ang conjugal share should be 50%. Ilabi na kung si husband namatay na or si wife ang namatay. Kay tibuok man na silbi, tibuok. Kitawag ko ng conjugal property. Apa namatay man. So, the rule says nga naay conjugal share ang surviving spouse. So, kung panalitan si babae, asawa namatay, si bana babinlan o 50%. Iya kato nga conjugal share. 1 hectare panalitan. So si bana nga surviving spouse, ang iyang conjugal share gikan sa tibuok nga conjugal property moabot og 5,000 square meters. Okay, ang nabilin nga estate na sa kining namatay, another 5,000 square meters. Kadto dayon nahabilin nga estate, mo to'y bahinon sa surviving spouse o sa kay gisip man ni sila nga compulsory heirs o sa mga anak. So bahin-bahinon to nila. Ang bana adunay na conjugal share nga katunga, mabahinan gyapon siya didto sa estate sa namatay nga katunga. Naapoy yang isa ka bahin didto. Kung panalitan na ay tulo ka buk anak, bahinon into 4, apil ang ilahang amahan. So manununod silbi, apil ang bana. Wa pay labot sa iyahang share 50%. Katunga silbi. So I hope nakuha ninyo, masabtan ninyo ang pagbinahinay kayo. Usahay din ang lalis. Muna nga, usually, magkakitabo nga ma-execute dayon ang extrajudicial settlement of estate. Apil na dayon si Papa sa share. Kaya managsama man ang sharing nila. So, binahinay na dayon, binahinay. Pwede ba nga, dili sa abahinon, doon ay nangutanan na kunana ba? Pwede. Ano man nga, apurahon good, pero na may uban good, ilabi nagmaminyo na, maingon naman dahil to sila nga, love, unsa man love, kining, kanabang yuta ni mo, love ba, kanang share ni mo, kining, pwede atuon na love, ay mo nang pabuhatag titulo, ingon po ni love, okay love, mo na nahitabo. Alright, wala natin kung panadugoras din sa ato karong nga pagpanaguban sa atong tulubanon. Salamat na lang kayo. O ako lang basahon sa makausapa ang hisgutanan nga importante ni Ma'am karong gabi alas 6:30 sa programang Kalipay nga Mula Hutay. Tungod kay ang Ginoo gugma man, gusto niya ang pinakamaayo alang kanimo. Akong balikon Tungod kay ang Ginoo gugma man, gusto niya ang pinakamaayo alang kanimo. Mao ni ang tema karong gabi alas 6:30 sa programa Kalipay nga Mula Hutay uban ni Ma'am Girly. Alright, dirita sa dalang pagpanamilit no. Katong nangutan resulta 804 or basta kay mao na o din ako may bawaan sa alas 2 kuno. Sige kamo gyud lain gid mo kuan inyong hunahuna kanunay diferensya. Diferensya. Alright, sige wala natin panadugoran sa nga ni Marcan Payaw uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 dinis ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og ni Agas Swan number 1 padayon Pilipino diha sa City Council representing District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Kami moingon makasalig ta sa Ginoo kay ang iyang plano puro bayo. Salamat ug maayong hapon.